Ako si Maria at ito ang aking kwento. Alam mo naman, hindi ako kumakain ng gulay, di ba? Kaya bakit ka nagluto ng gulay? Mababa ang tonong tanong ni Sarina na gustong ikaikot ng mata ni Jasmine. Habang kumakain, walang ginawa si Sarina kundi ibida ang pamamasyal kasama si Lance. Ngunit ang lalaki tahimik lang at patuloy sa maganang pagkain. Di maiwasan ni Jasmine alalahanin nung mga bata pa sila. Kinakausap pa siya ni Lance, kinakwentuhan at kinakamusta. Napakalayo ng tagpong ito sa meron silang dalawa noon. Jasmine, para nga pala sa'yo. May kinuhang paper bag si Sarina. Ako ang bumili ng regalo para sa'yo. Pinilit ko pa nga si Kuya Lance dahil ayaw kanyang bilhan ng regalo. Si Kuya talaga walang kaswitan sa katawan. Hindi si Jasmine nagsalita. Hindi hinawakan ng nilapag ni Sarina ang paper bag sa gilid niya. Ni ang suklian ang ngiti nito hindi niya magawa. Kailangan ba bang ipagdiinan ng babaeng to na di gusto ng asawa niyang bilhan siya ng regalo? Kuya Lance, nasa na nga pala yung binili mong pasalubong para kay mommy? Nakita kitang may binili sa jewelry shop. Para sa kanya ba yon o sa akin? Tila kinikiliting tanong ni Sarina sa kapatid. Mabuti pang ninang Marvin niya na alala nitong bilhan ng pasalubong ng di sapilitan. Samantalang siya na asawa kailangan pang, "It's not for mommy, it's for my wife." Di tumitingin si Jasmine na tugon ni Lance. Muntik mabitawan ni Jasmine ang hawak na kubyertos. Nagbukas sara ang labi niya sa pagkabigla. Kinagat niya ang loob ng bibig para masaktan at magising kung nananaginip man siya. Subalit hindi siya nananaginip. Binilhan siya ng pasalubong ng kanyang asawa. Ngumiti ng matamis si Sarina. Kapansin-pansin ang panginginig ng kamay nito sa kabila ng malaking ngiti sa labi. Ganun ba? Akala ko para kay moming pasalubong na binili mo. Ang sabi mo kasi sa akin noon, hindi mo bibilan ng regalo sa Jasmine dahil nakakadala. Di ba tinapon niya yung regalong binigay mo nun sa kanya? Di pinansin ni Jasmine ang pagpapaalala ni Sarina tungkol sa bagay na yon dahil nakatingin lang kay Lance ang kanyang mga mata. Di niya inaakala na sa paglipas sa ilang taon muli siyang makakatanggap ng regalo mula dito. Nang matapos kumain si Lance, dumukot to sa bulsa. Nilapag ang isang maliit na kahon sa gilid ng asawa bago umalis ng di lumilingon. Kagat ang labi, dinampot ni Jasmine ang maliit na kahon. Dali-dali siyang umalis ng hapag, iniwan si Sarina na ngayon wala nang ngiting nakapaskil sa labi. Pagdating sa kwarto, kumikinang ang mga matang binuksan ni Jasmine ang kahon. Agad nangilid ang luha niya na makita na isa tong gold necklace na may pendant na bulaklak, isang pulang rosas. Parang batang nagpagulong-gulong siya sa ibabaw ng kama habang umiiyak. Pinahid niyang luha sa pisngi at nagmamadaling tumayo. Kailangan niya magpasalamat ng maayos sa asawa niya. Pagdating niya sa study room, kumatok muna siya na mahina bago pumasok. Naabutan niyang naguhubad si Lance sa suot nitong white long sleeve. "Lance, maraming salamat nga pala sa pasalubong mo ha. I really love it." Imbes iiwas ni Jasmine ang tingin sa katawan ni Lance habang nagbibihis to ay pinagsawan niyang mata sa matipunong katawan nito. Minsan lang to kaya't lulubos-lubosin niya na ang pagtingin sa katawan ng asawa niya. Kunot ang noong bumaling naman si Lance sa asawa. Lalong kumunot ang noon nito na mapansin na nakatingin to sa abs niya. "Stop drooling and leave, Jasmine." Humawak si Jasmine sa pisngi at saka nag-iwas ang tingin. Sobra ng pamumula ng pisngi niya. Pumikit siya, tuminga na malalim. Gustong-gusto niyang yakapin si Lance, subalit kailangan niyang magpigil dahil tiyak magagalit to sa kanya pag ginawa niya yon. Pagkalabas ng study room, muli siyang bumalik sa kwarto niya at humiga sa kama. Tinaas niyang kwintas na may ngiti sa labi. "Iingatan kita, tulad ng pagmamahal ko sa nagbigay sa'yo," aniya. Samantala, lihim na nagingit-ngit sa galit si Sarina. Kanina pa to naroot parito sa loob ng kanyang silid. Kailangan niyang kumilos para mapaalis si Jasmine sa buhay ng Kuya Lance niya. Kinabukasan, tulad ng pangkaraniwang araw, maagang gumising si Jasmine upang ipagluto ng healthy food ang asawa. Pakanta-kanta pa siya habang nagluluto. "Good morning, Jasmine," bati ni Sarina. "Ang aga mo nagising. Magluluto ka na ba ng pagkain ni Kuya? Gusto mo ba tulungan kita?" Napahinto sa pagsusuot ng apron si Jasmine. Walang kangiti-ngiti, hinarap niya ito. "Pwede ba? Tigilan mo ko sa painosenteng arte mo. Ang aga-aga para plastikin mo ko.
Tayong dalawa lang nandito, pwede mo nang ilabas ang sungay mo. Di natinag ang ngiti sa labi ni Sarina na lalong kinainis na Jasmine. Alam na alam talaga ng babaeng to kung paanong iinitin ang ulo niya. Di ko alam kung ba't ka ganyan magsalita sa akin, Jasmine. Wala akong ginawa para magalit ka sa akin ng ganyan. Pinigilan ni Jasmine na sugurin to at sampalin. Baka mamaya dumating ang asawa niya at magalit pa sa kanya. Wala? Alam nating dalawa kung gaano karumi at nakakasulasok ang baho ng pagkatao mo. Kung si Lance nagagawa mong utuin, pues ako hindi. Naiinggit ka ba sa akin dahil lahat ng sabihin ko, handang paniwalaan ng kuya ko? Napipilan si Jasmine sa tanong na yon ni Sarina. Alam niyang tama ito, naiinggit siya. Lalong lumaki ang ngiti nito sa labi. Salamat, Jasmine, ha? Salamat sa pagbabantay sa kuya ko habang tinutupad kang pangarap ko sa ibang bansa. Ngayong bumalik na ako, pwede ka nang mawala sa buhay niya. Pakawalan mo na siya, Jasmine. Di naman kayo masaya kaya't anong silbi ng kasal na nagtatali sa inyo sa isa't isa. Sinasakal mo lang kuya mo. Kinukulong sa kasal ninyong dalawa, Jasmine. Oras na para palayain mo siya. Di na nakapagbigil si Jasmine. Sinabuyan niya ng tubig si Sarina sa mukha. Pagbabantay habang tinutupad mong pangarap mo. Ganon lang ang tingin mo sa kasal namin, Lance? Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin ng mga yan pagkatapos ng ginawa nating dalawa? Lumapit siya rito at matalim itong tiningnan. Wala kang karapatang utusan ako na iwan ang asawa ko. Malungkot man o masaya, masakal man siya o makulong, wala akong pakialam. Hindi ko pakakawalan si Lance tulad ng gusto mo. Kahit maging kalaban ko pang buong mundo. Natigilan si Sarina nang basain ni James ang sariling katawan. Tulad ng inaasahan, dumating si Lance. Kumunot ang noo na makitang basa pareho ang dalawang babae. Nagkasalubong kami ni Sarina. Hindi sinasadyang nabasa ko siya. Sorry, Sarina. Ikaw naman kasi, ba't haharang-harang ka? Ayan tuloy, nabasa ka. Nakita ni Jasmine kung paanong nawala ang ngiti sa labi ni Sarina. Nilapit niya ang bibig sa tenga nito at bumulong. Ngayon ka magdrama at umarteng binasa kita. Baka nakakalimutan mo, Sarina. Hindi lang ikaw ang marunong umarte sa ating dalawa. Aniyang may peking ngiti sa labi. Sigurado ka ba effective to ni ng Marvin? Tanong ni Jasmine habang hawak ang botelya ng gamot na hilingi niya dito. Oo naman, Jasmine. Sigurado. Magdamag na bakbakan sa ibabaw ng kama ang magagawa ng sino mang iinom niyan. Sagot nito. Sandali. Kilala ko ba sa mga kaibigan mo ang nagpareseta nito? Opo, Ninang. Malapit na kasi silang ikasal eh. Kailangan nila ng pampatagal. Pagsisinungaling ni Jasmine sa ninang niya. Kahit ang totoo'y gagamitin niya to kay Lance. Alam niya hindi nito kailangan ni Lance, pero kung ito ang paraan para may mangyari sa kanila ay gagamitin niya ito. Bahala na. Habang sakay si Jasmine ng kotse pa uwi, dumaan muna siya sa isang restaurant para mag-take out ng pagkain na dadalhin niya sa ospital. Di na siya nag-lunch sa bahay ng ninang niya dahil baka mamaya'y mabuko nito na hindi para sa kaibigan niya ang pinareseta niyang pampagana sa pakikipagtalik. Pagkatapos bumili ng pagkain, muli siyang bumalik sa kotse niya. Kumunot ang noo ni Jasmine nang mapansin, pinagtitinginan siya ng mga empleyado ng ospital at di niya gusto ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga to. Parang nang-uuyam. Grabe pala ang ginawa ng asawa ng CEO natin, no? Patalikod pala siyang nanlalaki at lumalandi. Di ba siya nahiya sa ginagawa niya? Galing pa naman siya sa kilala at mayamang pamilya. Tama ka. Sa kabila pa rin na napakaganda at napakaamo niyang mukha, may nakatagong kati at landi. Hindi pa ba siya kontento kay Doc Anderson? Kung akong nasa katayuan niya, hindi na ako maghahanap ng iba. Napasinghap ang nurse nang itapon ni Jasmine ng iced coffee na dala. Mrs. Anderson, nahintakutang umatras ang dalawa na makita gaano kadilim ang mukha ng babaeng kaharap. Lumapit si Jasmine sa dalawa. Pakiulit mo nga ang sinabi niyong dalawa kanina lang. Sinong malandi at makati? Mrs. Anderson, sagutin niyo ang tanong ko. Kung ayaw ninyong ako mismong magpatanggal sa inyo sa ospital. Pinigilan ni Jasmine ang sumigaw. Ayaw niyang makaagaw pansin sa mga taong dumaraan, ngulit napapasulip ng iba dahil basa ang dalawa ng kapeng sinaboy niya. At sino nagpapakalat na maling balitang yan? Sumagot kayong dalawa. Ang nasabi po sa amin si Ma'am Sarina po. Ang sabi po niya kawawa daw po ang kuya niya. Sagot ng isa. Kumuyom ang kamao ni Jasmine. Hanggang dito ba naman sa ospital? Nagkakalat ng kasinungalingan ng babaeng yon?
Sa susunod na magkalat kayo ng chismis, ako mismong magpapatanggal sa inyo. Maliwanag ba? Tumango ang dalawa. Na makaalis ang dalawang babae, saka lang huminga na malalim si Jasmine. Sa sobrang panggigigil niya, gusto niyang puntahan si Sarina ngayon at kumprontahin. Nang makarating siya sa harap ng opisina ni Lance, bumuntong hininga siya bago kumatok. Come in! Napangiti si Jasmine nang marinig ang boses ni Lance. Naabutan niya tong abala habang nakatingin sa charts ng mga pasyente. Nang mapansin ni Lance na hindi nagsasalita ang pumasok, nag-angat to ng tingin. Agad kumunot ang noon nito na makita ang asawa. Good afternoon. Pinakita ni Jasmine ang dalang mga pagkain. Nag-take out na lang muna ako ng food para sa'yo. Galing kasi ako kay Ninang Marvin kaya hindi na ako napagluto. What are you doing here, Jasmine? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo noon pa man, wag na wag kang pupunta dito? Lalo na kung di naman mahalagang sadya mo. Malamig nitong tanong. Lunchtime na, Lance. Ikaw ang nagsabi noon, mahalagang pagkain sa tamang oras. Kaya ba't ka nagpapalipas ng kain ngayon? Hinilot ni Lance ang sentido. Parang nauubusan ng pasensyang tumingin sa asawa. Hindi mo ako kailangan hatiran ng pagkain, Jasmine. Kaya kong kumain mag-isa. Tsaka hindi ba napag-usapan natin to noon? Tumungo ang ulo ni Jasmine. Isa sabihin nito noon na bawal itong puntahan sa trabaho unless mahalaga o emergency ang sadya niya. Sa sobrang saya niya nang bigyan siya ng asawa ng pasalubong, nakalimot siya bigla. Kainin mo na to, Lance. Mag-aalauna na, hindi ka pa kumakain. Pirilid niyang labi na makita ang pagdaan ng pagkairita sa gwapo nitong mukha. Yumuko siya at pumikit. Humahakdi ng sikmura niya sa gutom. Iwanan mo na lang ang mga pagkaing binili mo, Jasmine. Kakain ako mag-isa. Umalis ka dahil nakakaabala ka. Taboy ni Lance sa asawa. Di sumagot si Jasmine. Tahimik niyang nilapag ang dalang pagkain sa mesa. Sige, aalis na ako, Lance. Paalam niya. Hinintay niyang pigilan siya nito at sabihin na kung gutom ka na, sabayan mo ako sa pagkain. Pero nakalayo na lang siya sa opisina nito. Hindi siya nito tinawag o niyayayang kumain. Napahinto siya sa paghakbang nang marinig ang malakas na pagtunog ng tiyan niya. My God, buti na lang walang tao. Aniya, hiyang-hiya. Dahil talagang gutom na siya. Pumunta siya sa pinakamalapit na restaurant na po pwede niyang kainan. Habang hinihintay ang order niya, kinakalikot niyang cellphone niya para magbasa ng mga criminal cases. Isa to sa libangan niya kapag nasa bahay lang siya. Narinig niya ang pagdating ng grupo ng mga customers sa likurang mesa niya. Dahil mataas ang harang sa pagitan ng bawat mesa, di siya makikita ng mga to unless tumayo siya. Kumunot ang noon niya na marinig ang tanong ng isang lalaki. Doc Anderson, akala namin hindi ka nasasama. May nakita kasi kaming pagkain sa mesa mo eh. Akala namin baon mo. Ang sabi ni Lance, abala siya. Pero abala saan? Sa pagkain ito sa labas kasama ng mga kaibigan? Nakadama ng sakit ng kalooban si Jasmine. Tinapon pa nito ang binili niyang pagkain. Kinuha niya ang cellphone nang tumunog ito. Muntik mapatili nang mabasang text ng asawa niya. Sabay tayong kumain? Natutop niya ang bibig ng pag-angat ng tingin. Nasa harapan niya na si Lance. Lance, ikaw pala. Nang umupo ang asawa sa bakanting upuan sa harap niya, ilang beses kinurot ni Jasmine ang hita. Baka nananaginip siya at hindi ito totoo. Tititigan mo na lang ba ako, Jasmine? Tumawag si Lance ng waiter na mapansin. Tulala si Jasmine na nakatingin sa kanya. Daig pang nakakita ng multo. Bakit di mo sinabing di ka pa kumakain? Alam mong ayaw kong nagpapalipas ka ng gutom, hindi ba? Galit na hindot ni Lance ang sentido. Kung di ko pa narinig na tumunog ang tiyan mo, hindi ko malalaman. Namumula ang pisngi, nag-iwas si Jasmine ng tingin. Ganun ba kalakas ang tunog ng tiyan niya kanina? Na makita ni Lance ang pamumula ng mukha ni Jasmine sa kahihiyan, umiling-iling to habang nakangiti. Samantala natulala si Jasmine. Di makapaniwalang nakatingin siya sa asawa ngayon. Si Lance na matagal nang di ngumingiti sa kanya, nakangiti ngayon sa kanyang harapan. Di maalis si Jasmine ang tingin kay Lance habang kumakain silang dalawa. Di siya makapaniwala na mas pinili nitong samahan siyang kumain kaysa sa mga katrabaho nito. Nang mapansin ni Lance ang tingin ng asawa, ibinaba nitong utensils at kunot ang noong tumingin dito. Why? Di mo ba gustong pagkain? Gusto ko, Lance. Gustong gusto ko. Lalo na't kasabay kita ngayong kumain. Palagi naman tayong sabay kumain, Jasmine. Anong bago dito? Lumabi si Jasmine bago sumagot sa asawa.
Pero hindi na tayo kumain sa labas mula na ikasal tayong dalawa. Natigilan to sa sinabi niya, ngunit di na nagsalita. Buong durasyon ng kanilang pagkain, hindi maalis ang mata niya kay Lance. Natatakot siya na baka kapag kumarap siya, magising siya at malaman na panaginip lamang to. Alam niya para sa asawa niya, isang simpleng pagkain lang to sa labas. Subalit para sa kanya, hindi to simpleng pagkain lang. Pakiramdam niyang nasa isang date silang dalawa. Tapos ka na? Takang tanong niya na magpahid to ng gilid ng labi. Kumunot ang noo nito at para nagtataka pa to sa tanong niya. Tumingin to sa relong nasa bisig bago siya sinagot. We have been eating for an hour, Jasmine. Are you still not finished? Kunot ang noong tanong nito. Napapahiyang tiningnan ni Jasmine ang pagkain nasa harapan. Muntik niyang matampal ang kanyang noo. Wala pa rin bawas ang pagkain niya. Napangawi siya na malakas na tumunog ang tiyan niya. Nalimutan niyang gutom dahil kay Lance. Dali-dali siyang sumubo. Napahawak pa sa dibdib nang mabulunan siya. Nang abutan siya ni Lance ng tubig, agad siyang uminom. Kasalanan mo to eh. Nang kumunot ang noo nito, namumula ang pisngi niyang nag-iwas ng tingin. Hindi mo kasi dapat akong iningitian ng ganyan. Ayon tuloy, nawawala ako sa sarili. Natigilan si Jasmine na maging blanco ang ekspresyon nito. May mali ba siyang nasabi? Tumingala siya nang tumayo na ito. Lance, I'll go ahead. Umuwi ka na. Tumigil si Lance sa paghakbang at nalingon si Jasmine. Huwag ka nang babalik dito sa ospital unless importante at emergency ang sadya mo. Ayoko makita ka ng ibang narito dahil ayokong isipin nila may tinulong ang pamilya mo sa mga pinaghirapan ko. May lungkot na bumalatay sa mukha ni Jasmine nang maiwan siyang mag-isa. Hindi niya masisisi si Lance kung hanggang ngayon may galit pa rin to sa pamilya niya. Kapag naalala niya ang ginawa dito ni Fernan at ng daddy niya, ang pagmamakaawa nito sa kanya ng araw na yon, ang pagkadismaya ng ninang niya na sasaktan din siya para dito. Tumingin siya sa cellphone na mesa na makarinig ng tunog. Naiwan ni Lance ang cellphone niya. Kinuha niya to para ibigay kay Lance, ngunit sa kalagitnaan ng paglakad, tumunog ito. Nahanginig ang kamay niya na mabasa ang pangalan na nakadisplay sa screen, si Marian Padilla, ang ex-fiancé ni Lance. Humawak siya sa dibdib. Gantong-gantong pakiramdam niya 2 years ago nang malaman niyang ikakasal na to sa iba, selos at sakit. Magkakasunod na busina ang kanyang narinig, kasabay na malakas sa paghatak sa kanya papunta sa gilid. What the heck are you doing in the middle of the road? Gusto mo bang mamatay? Namumula sa galit ang mukha na tanong ni Lance. Saka lang natauhan sa Jasmine nang maramdaman ang mahigpit na hawak ng asawa sa kanyang braso. Pinigil niya ang panginginig ng kamay. May pilit ng iting inabot ang cellphone kay Lance. Nagpanggap na walang nakita. After all, it's just a call. Baka nagkakamustahan lang ang dalawa. Dahil naka-off ang screen, hindi napansin ni Lance ang missed call na natanggap. Lance, ang sakit ng dibdib ko. Inawakan niyang dibdib na makadama ng pagkirot nito. Pagtapos ibulsa ang cellphone ni Lance, tumalikod na to. Wala akong oras sa kaartehan mo, Jasmine. Mabuti pa umuwi ka na. At huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa'yo kanina. Huwag ka nang babalik dito. Di makapaniwalang sinundan ni Jasmine ang tingin ng asawa na hindi nagdalawang isip na iwan siya. Mukhang cellphone lang dahilan nito kaya bumalik. Ang akala pa naman niya may magandang mangyayari matapos ng araw na to pero mali. Dahil tulad na nakaraan, babalik sa dating ugali si Lance. Sinundan ng tingin ni Jet ang papalayong si Lance Anderson, ang CEO ng kanilang ospital. Nang bumalik ang tingin niya sa asawa nito, napansin niya tulala tong nakahawak sa dibdib habang sinusundan ng tingin ng asawa. Shit! Napamura ang binata na makitang naglalakad ang babae na parang wala sa sarili. Aba, hoy Mrs. Sungit, hindi kayo dapat nag-away sa gitna ng daan. Natigilan ang lalaki matapos tong hilahin papunta sa gilid. Punong-puno ng luha ang mukha nito. Pasensya na. Salamat. Umiiyak na pasalamat ito bago umalis. Kailangan ba niyang sabihin sa asawa nito ang kalagayan nito? Ipinilig ni Jet ang ulo. Di naman sila magkaibigan ng lalaki yun. Bukod sa CEO nila ito, hindi ito approachable na tao. Hindi. Nagkamali lamang ako na nakita. Ang alam ko, wala na silang contact sa isa't isa. Imposibleng nakita ko. Paulit-ulit na bulong ni Jasmine habang naglalakad. Na makauwi sa villa, nakangiting sa malubong agad si Sarina sa kanya sa taas ng hagdan. Jasmine, sigurado ako. Magugulat ka sa sasabihin ko. Inabot ni Sarina ang cellphone kay Jasmine. Pinakita ang kuha ni Lance at Marian sa isang restaurant.
Alam mo ba na nagkikita silang dalawa ni Kuya Lance sa US nang naroon kami? Sa palagay ko, nagkaayos silang dalawa, Jasmine. Pinalungkot nito ang boses. Animo nakikisimpatya. Paano na yan, Jasmine? Mukhang nagkakamabutihan na naman silang dalawa. Anong gagawin mo? May takot man sa dibdib, di nagpahalata si Jasmine. Anong gusto mong palabasin? Nakaya kong iwan ang asawa ko dahil sa babaeng yon? Umiling-iling si Sarina na parang may nakakatawa sa sinabi ng kaharap. Baka nakakalimutan mo, hindi lang siya basta babae noon ni Kuya Lance. Jasmine, nakangiting minwestra nito ang kamay sa kanya. Siya dapat ang nasa katayuan mo kung di mo siya inagaw. Baka nakakalimutan mo rin ikaw nakaisip ng planong yon, Sarina. Hindi ko si Lance makukuha kung di dahil sa plano mo. Kaya't kung ako sa'yo, itiko mo na yung bibig mo. Imbes na blan, lalong lumaki ang ngiti ng babae at mayabang na nagsalita. Pero hindi alam ni Kuya Lance yon, Jasmine. At sa ating dalawa, mas paniniwalaan niya ako kaysa sa'yo. Dahil para sa kanya, isa ka nalang sinungaling at masamang babae. Kaya para hindi ka magmukhang desperada at kaawa-awang asawa, ngayon palang iwan mo na siya. Saglit na napipilan si Jasmine. May namuong pagdududa sa kanyang isip. Pinukol niya na may pagtatanong na tingin ang kapatid ng asawa. Sabihin mo nga sa akin, Sarina, bakit mo ako tinulungan noon? Bakit gustong gusto mong maghiwalay kaming dalawa? Anong motibo mo? Kasi kung titingnan sa ating dalawa, mas mukha kang desperada. Napaling ang mukha ni Jasmine sa malakas na sampal ni Sarina. Ang kapal na mukha nitong sampalin siya sa loob mismo ng pamamahay niya. Nanginig ang kamay ni Jasmine sa gilid. Manipulator witch. Aniya sabay gante na malakas na sampal sa mukha ni Sarina.